video niya na ma-upload. Kasi nga, gusto kong tingnan kung ano na yung ginawa sa kanya. Grabe talaga ng mga bandido na yan. Sobrang hambog. Wala namang maibubuga. Only God knows lang mga kamarites na magiging safe sila at gabayan sila kung nasaan man talaga ngayon si EJ. Sana ay matuntunan ni Kuya Bad's Adventure yung lugar na kung saan dinala si EJ. Scripted pa more yung nangyayari kay EJ Adventure. Yun. Subukan mo kaya na pumunta dito sa bahay namin, sa lugar namin, at ipapadala kita sa lugar kung saan nandoon yung mga bandido at kung nasan yung lugar na nabihag si EJ. Yan, kung masasabi mo ba na scripted. May paiyak-iyak pa daw yung mga ganun. Syempre, normal. Normal kasi tao tayo na nasasaktan, na nakikita yung kaibigan natin, kasamahan natin na nabihag. Normal lang po yun. So yan, good evening po sa ating lahat mga kamarites. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, isa na namang video ang ating masasaksihan ngayon. Yan, umuulan dito sa amin mga kamarites. Ang lakas-lakas ng ulan. Parang babahain na yung bahay namin dito ngayon mga kamarites ba, sa sobrang lakas. So yun mga kamarites, andito ako ngayon sa kwarto ko mga kamarites, at kakatapos ko lang na pinapanood yung video ni EJ Adventure, yung latest upload sa kanyang channel. So una yung nakita ko ay parang nilalamok na si EJ. Kasi panay yung niya sa kanyang katawan, yung pangangati ba. Hindi man lang nila binihisan si EJ sa pang itaas sa t-shirt. Feeling ko na din mga kamarites ay mabaho na si EJ kasi ilang araw na ba siyang nandun sa poder ng mga bandido. So, ang napansin ko kay EJ ay parang pumayat na siya. Hindi nila siguro pinapakain ng maayos si EJ ba? So, yung feeling ko sa area na yun mga kamarites ay napakadaming lamok. Kasi sobrang sukal talaga ng gubat. Parang ilang taon na yun na hindi nalinis. Kumbaga ba, wala nang mga tao ang naninirahan doon sa gubat na yun kaya sobrang sukal. Ang dami ng mga sagbot ba, mga damo. Ang haba-haba ng mga damo. Tapos pinapalakad lang nila si EJ, pinapasandal sa puno na wala namang damit. Grabe naman kayo, wag nyo namang pahirapan ng ganun si EJ kasi wala namang kasalanan sa inyo yung tao. So, yun, sobrang naawa ko kay EJ mga kamarites kasi nga parang pumayat talaga siya. Tapos, sunod na nakita ko sa video mga kamarites ay yung pinapaakyat siya sa puno habang may tali yung dalawa niyang kamay. Tapos may isang bandido or isang lalaki na pumwesto dun sa kanyang harapan para gamitan siya ng tirador, tinitira siya. Dun pa lang mga kamarites ay sobrang naantig talaga ako sa ginawa nila kay EJ Adventure. So yan, parang naiyak na naman tayo. So hindi tayo pwedeng umiyak. Dapat magpakatatag lang tayo kasi may Panginoon naman tayo. Tapos andun naman si Kuya Bads at hinahanap na siya, sinundan na siya, yung mga bakas niya. Yun.
So, nagkausap kami ni Kuya Buds Adventure, natawagan ko siya ng mga ilang minutes lang. Tapos, sinabi niya sa akin na magpakatatag lang daw ako, mag-workout lang daw ako, mag-jogging lang, para maiwasan yung pagka-stress ko. Kasi mga kamarites, bawal po tayong ma-stress kasi may postpartum pa tayo sa panganganak kay Juno. So yun, nakatulong naman yung pag-e-ehersisyo ko tuwing umaga. So yun mga kamarites, nakatulong naman yung pag-ehersisyo ko tuwing umaga kasi nga, yung pag-ehersisyo at pag-jogging tuwing araw ay, nakakatulong naman siya sa pagkakaroon ng peaceful na mind. Nabawasan yung stress ko, nabawasan yung pagkabahala ko patungkol sa isa na namang pangyayari ngayon sa buhay namin. So yun mga kamarites, nakatulong naman yung pag-exercise ko at pag-jogging ko everyday. Kasi nga, yung pag-jogging at pag-exercise or pagkakaroon ng workout ay nakakatulong yan sa isip ng isang tao na magkaroon ng peaceful na mind, and nakakabawas din siya ng stress, depression, anxiety, or kung ano pa man. So ayun, sinusubukan ko na makalma dito sa bahay kasi sobra talagang problema na nararamdaman ko ngayon, at ang pagkaawa ko kay EJ ay talagang abot langit mga kamarites. So ayun, tinatagan ko lang talaga yung loob ko araw-araw. Hindi ko sana gustong tingnan yung mga video ni EJ, kaso nga lang ay hindi ko naman pwede na hindi ko tingnan yung mga video niya na mga upload, kasi nga gusto kong tingnan kung ano na yung ginawa sa kanya. Grabe talaga ng mga bandido na yan, sobrang hambog, wala namang maibubuga. Yun lang yung masasabi ko sa mga bandido na mabaho at saka ang papangit pa ng mukha. Kasi sure naman talaga tayo na kung hindi ka naliligo, syempre papangit din yung mukha mo. Yun Kuya Buds, kung patungkol naman kay Kuya Buds ay sobra talaga yung paghanga ko kay Kuya Buds Adventure, dahil sa kabila ng pagkakaroon niya ng dislocated na leg ay ayun, tumuloy pa rin siya sa kanyang mission, at yun, talagang napakatapang niya na harapin yung isa na sa aking ngayon. So yun, nakikita ko kay Pidot. Yun, maraming salamat Pidot sa pag-alalay mo kay Kuya Buds Adventure habang andun kayo sa bundok. Kung napapanood nyo itong video na ito ngayon ay sana ay kumain kayo ng maaga. Hindi talaga kayo magpapagutom, alagaan nyo yung sarili nyo. Wag nyong kalimutan na magdasal sa Panginoong Diyos, kasi only God knows lang mga kamarites na magiging safe sila at gabayan sila kung nasaan man talaga ngayon si EJ. Sana ay matuntunan ni Kuya Buds Adventure yung lugar na kung saan dinala si EJ. Yun, kudos sa inyong dalawa ni Kuya Buds Adventure at saka ni Pidot. Yun. So, si Patrick naman, andito siya sa kubo, sa labas ng bahay namin para magmanman. Tuwing gabi,
Tuwing gabi ay si Pidot ay kumakain ng hapunan, tapos nagkakape din yan mga bandang alas 10, alas 11 para magmanman sa paligid, kasi yun yung bilin sa amin dito ni Kuya Bads na maging alerto kami dito sa buong bahay namin. So yun, balik tayo doon sa video sa channel ni EJ na yun, pagkatapos niyang matirador sa isang membro ng mga bandidos doon ay ano yung nakita ko, yung parang maiyak-iyak na yata si EJ sa sakit na yung niya ba, katawan, mafe-feel mo talaga na sumasakit na yung paan niya sa kakalakad. Napakakatina ng kanyang likod dahil ang dami naman talagang lamok doon. Nafe-feel ko na gutom siya palagi kasi nangangayayat siya. Sobrang payat na siya sa paningin ko, kasi last time na nagka-banding kami dito ay pa siya, maskulado pa yun. Pero nung nakuha siya ng mga bandidos ay parang ang laki-laki na ng pinayat niya. So yun mga Marites, ay hindi ko talaga maiwasan na mapaluhan ng konti kasi mabait na tao yan si EJ. Hindi ko akalain na mayayari talaga yun sa kanya. Tapos ilang araw na siya doon na naghihirap kasama ng mga bandidos na yan. Tapos yung nakita ko sa kanyang last video ay yung putik ba yun or hindi ba yun tae? Yan, comment down below mga kamarites kung mali ba ako. Tae ba yun or putik? Parang hindi naman yun makatarungan ba na? Parang hindi naman makatarungan yung ginawa nila. Una, nilagay siya sa sako. Tapos, ibinitay, pinapausukan. Tapos, nakita ko ulit sa susunod na video ay yung parang pinabuhat siya ng kahoy, yung malaki na kahoy na parang krus. Tapos ngayon na naman, putik. Putik ka, may mga bandido kayo. Yun. So yun, laban lang muna tayo mga kamarites sa ngayon. Hindi tayo dapat magpapa-apekto kasi may anak tayo. Dito yung anak ni Kuya Bads Adventure sa bahay ko. Hindi naman pwede na magpapadala tayo sa stress kasi nga may anak pa tayong inaalagaan. So yun, dito tayo sa mga comments ng mga marites din na tulad ko na may nabasa ako na comment na ako na daw yung susunod. So tinatakot mo naman yata ako. So feeling ko naman ay hindi naman yung threat para sa akin, or hindi naman talaga ako natatakot kasi ang dami namin dito sa bahay. May papa ako, may mama, may mga anak ako dito. So, madami kami dito na nagbabantay dito, no? So, hindi mo ako matatakot sa mga paganyan-ganyan mo. Ako yung susunod. So, sure ka ba na ako talaga yung susunod na kukuhanin ng mga bandido? Yun, hindi yun makakapunta dito yung mga bandido. Hindi makakapasok yan dito yung mga bandido kasi silyado tong bahay namin. Tapos, may nabasa din ako mga kamarites na bakit panay daw yung labas ko o wag ka nang lumabas. Yan kasi deserve mong mabihag. Yan, unang-una sa lahat mga kamarites ay hindi naman po pwede na hindi tayo lumabas ng bahay. Kasi nga, bibigyan ko kayo ng sitwasyon. Ganito yun.
hindi tayo pwede na hindi tayo lumabas ng bahay kasi bumibili tayo ng gatas ni Juno. Bumibili ako ng shampoo, bumibili ako ng sabon. At saka, especially yung ulam. Ulam namin dito sa bahay. Paano naman hindi tayo lalabas niyan? At least lumalabas tayo kapag morning lang. Tapos deserve ko daw na mabihag. Parang hindi ko naman yata deserve na mabihag mga kamarites kasi wala naman akong kasalanan sa mga bandido na yun. Parang may galit kaya ta sa akin kung ganun man yun. May ano pa ako na nabasa. Basta ang dami kong nabasa ng mga comments mga kamarites, like negative talaga siya. Like teka lang, iisipin ko muna kung ano yung ngayon ulit. So yan, sa next video mga kamarites ay maglalagay ako dito ng screenshot sa aking screen patungkol dun sa mga negative comments na nababasa ko sa comment section ko. Yun. May nababasa din ako mga kamarites na may problema na nga tapos nagawa ko pang mag-TikTok. O yun. Hindi naman ibig sabihin mga kamarites na may problema tayo katulad ng problema ngayon dito sa bahay namin or sa buhay namin na nakuha si EJ Adventure ay hindi na tayo pwedeng mag-TikTok? Ganun ba yun? Hindi yun pwede. Para sa akin ay kahit na may problema or kahit na gaano man kalaki ng problema na yan, hindi tayo dapat nagpapa-apekto sa buhay. Yun. Hindi naman ibig sabihin na may problema tayo ay wala na tayong karapatan na mag-TikTok. So yan. Kahit na may problema ay dapat na ipakita natin sa buong mundo, ipakita natin sa ibang tao na masaya pa din tayo sa mga ginagawa natin. Tapos may nabasa pa ako na instead na maglinis, bakit nag-workout? Yan tayo. Hindi naman sa lahat ng panahon ay pinapakita natin dito sa camera na dapat ay naglilinis tayo kasi yung paglilinis ay off-cam na po yan. Kasi personal na po yan na buhay yung paglilinis. So, pati ba naman paglilinis ay dapat ay pinapakita sa camera. So, para naman yata scripted yun. So, para lang na pinapalabas ko na wala akong integrity. Na dapat ay kung naglilinis ay pinapakita sa inyo. Hindi naman dapat yun ganun. Yung maglinis tayo na off-cam, 'di ba pwede 'yon? Dapat may integrity tayo kahit na walang tumitingin or walang nakakakita na naglilinis tayo. 'Yun yung tunay na integrity. At saka yung ikino-compare nyo yung pag-workout ko sa paglilinis ay ano namang masama dun sa pag-workout. Yan, lilinawin po natin mga kamarites ay marites din naman kayo. Katulad ko. So, lilinawin ko lang na wala pong masama sa pag-workout. Kaysa naman daw unahin yung pag-workout kaysa paglilinis. Naglilinis naman tayo mga kamarites at hindi naman pwede na sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto, segundo na ipapakita natin sa inyo na naglilinis tayo. Hindi pa ba sapat yung isang oras na paglalaba? Yun. So yun, tapos may nag-comment na naman doon sa comment section ko na scripted pa more. Yun. Scripted daw yung nangyayari kay EJ Adventure. So yun. Scripted pa more yung nangyayari kay EJ Adventure. Yun. Subukan mo kaya na pumunta dito sa bahay namin, sa lugar namin at ipapadala kita sa lugar kung saan nandoon yung mga bandido. At kung nasan yung lugar na nabihag si EJ. Yan, kung masasabi mo ba na scripted. May paiyak-iyak pa daw yung mga ganun. Syempre, normal. Normal kasi tao tayo na nasasaktan, na nakikita yung kaibigan natin
kasamahan natin na nabihag. Normal lang po yun. Huwag nyo namang ipagsabi na scripted kasi totoong luha po yung lumalabas sa mga mata ko. Totoo po yun. Yan, so uulitin ko kung para masabi mo na hindi scripted yung nangyari kay EJ ay punta kayo dito sa lugar ko. I-PM nyo ko sa Facebook at sabayan kita or ipapadala kita dun sa sobrang sukal na gubat. Ewan ko lang kung hindi ka ba mag-iyak-iyak. Yun mga kamarites. Kapwa-tao lang naman tayo, so wala po tayong karapatan na manira. Wala po tayong karapatan na mag-discriminate na isang tao or wala po tayong karapatan na mag-judge. Yun po yun. So, although na dito kami nag-work sa YouTube ay talaga namang may karapatan naman pala kayo na mag-comment ng negative. Pero, hindi naman yung pasobra-sobra. I-base nyo naman sa nakikita nyong video. Yun lang talaga yung masasabi ko. So, hanggang dito na lang muna mga kamarites at maghahapunan muna ako kasi sobrang napagod ako kanina sa pag-workout ko. So, yun, humihingi po ako sa inyo ng dasal para si EJ ay mapabuti yung lagay. Magdasal po tayo mga kamarites na sana ay si AJ ngayon kahit na andun siya sa mga masasamang tao, sana naman ay gabayan pa din siya ng Diyos Ama natin. So, yun mga kamarites. Yung punto dito is magtutulungan tayong mga Pilipino para magkaroon ng peace. Magkaroon ng peace yung buhay natin. Like, ngayon, humihingi ako sa inyo ng dasal para si EJ ay maligtas, maging safe sa mga buhay, sa mga kamay ng mga bandido. So, yun lang po mga kamarites at magandang gabi ulit and mabuhay po tayong lahat. God bless and thank you so much mga kamarites. Thank you so much for watching hanggang sa susunod kong video mga kamarites. Kita-kita po tayo.